Zandro, ano ang latest dyan at yung mga ibinunyag kanina ni Alcantara, ano ba ang mga highlights nito? Ninya, marami-rami itong binunyag si ni Alcantara, pero tulad nga ng inaasahan ng mga senador, susi nga itong si Alcantara doon sa mga nais pa nilang malaman. Nagdesisyon kasi siyang aminin na ang totoo. Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Ito ang bumungad sa ikalimang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon sa flood control projects. Kinwestiyon kasi ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit nagbibigay ng opinyon si Senador Panfilo Lacson sa media, bagay na pinabulaanan niya. Pagsalang ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, nagbago ang ihip ng hangin kumpara nitong mga nakalipas na pagdinig. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Binasa niya ang affidavit na pinirmahan niya sa harap ng mga senador. Dito na niya ikinanta si Senador Joel Villanueva kaugnay sa 600 million pesos na flood control projects na kalakip sa 2023 national budget. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan, na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Gayon din ang 355 million pesos na proyektong iniuugnay kay Senador Jinggoy Estrada. Kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355. Ang binabanggit na Yusek Bernardo ay ang nagretirong Yusek ng DPWH na si Robert Bernardo na ayon kay Alcantara ang tumulong para ma-promote siya bilang district engineer. Si Bernardo rin daw ang susi sa iba niyang binigyan ng kickback. Sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss. Kaya po imbis na 25, naging 30 ang naging proponent. Pati si dating Caloocan Congresswoman Mitch Cahayon nabanggit din. Taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan. Alam ko po birthday. Na noon ay Yusek pa po ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na opo, pwede po. At si ako Bicol Party List Representative Zaldico. Noong September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Zaldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Dahil sa bigat ng laman ng affidavit ni Alcantara, nagdesisyon si Justice Secretary Boying Rimulya na isama na si Alcantara sa kanilang tanggapan. I hope that I will be allowed to bring Mr. Alcantara to the DOJ this morning so that we can evaluate his affidavit in full, given all the annexes, and that we can also ask him to sign certain documents that may be necessary to pursue the malefactors mentioned in his affidavit. Inamin din ni dating District Engineer Bryce Hernandez na substandard ang mga proyektong tumaan sa ilalim ng kanyang panunungkulan simula 2019 dahil lahat daw ng mga proyekto ay kargado. Ninya, bukod doon sa mga paglalahat, pag-amin ni Alcantara, nagbigay din ng panibagong affidavit itong si Curly Discaya. Nang makabalik naman sa pagdinig si Rimulya, matapos nga manggaling sa kanyang tanggapan, ay sinabi naman niya na maaaring pakasuhan ng indirect bribery at malversation of public funds sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, ako Bicol Party List Representative Elizalde Co,
si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy, at si Henry Alcantara. Ninya. Okay, alam mo, matindi itong mga nangyari ngayon. So, ang pina-freeze din, ang mga accounts nitong mga minention mo. Pero parang maliban kay former Senator Bong Revilla. Tama? Alam mo, yan din niya yung kailangan natin linawin sa AMLA kasi ang nagbigay ng impormasyon na yan ay si Secretary Remulla. So alamin natin sa AMLA kung ano talaga yung scope ng pag-freeze ng mga assets. Medyo hindi kasi ganun na-elaborate doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee yung binabanggit ni Secretary Remulla. So ang follow-up natin dyan ay sa AMLAC kung ano talaga, kung alin talaga at kung gaano kalawak yung scope ng pag-freeze ng mga assets nitong mga nabanggit na personalidad. And Zandro, curious lang ako, during sa Blue Ribbon, yung sa hearing kanina, parang hindi ko napansin si Senator Joel at Senator Jinggoy. Nung mga nakaraan, nandyan sila, nag-attend. Pero this time around, alam ba nila na mababanggit sila? Dahil parang hindi ko yata sila napansin today. Kung hindi ako nagkakamali, sila kanina, habang nagsasagawa ng pagdinig itong Senate Blue Ribbon Committee, sila naman ay nasa ICI. So nagbibigay sila ng kanilang mga pahayag doon. At pero, Jack, nung pagsisimula ng sesyon ngayong hapon, nagbigay naman din sila ng kanilang privilege speech. So nabigyan sila ng pagkakataon para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Oo, may konting details ka ba? Kung ano mga, basically, dinenay nila? Anong sinabi nila? Yung si Senator Joel Villanueva, sabi niya, nabanggit na naman yung kanyang pangalan sa pagdinig, pero dahil nga nasa ICI siya, so hindi siya nabigyan ng pagkakataon na masagot agad yung mga ipinaparatang sa pagdinig. Kaya sabi niya ay handa naman siyang sagutin. Tulad nung kanyang pagdulog sa ICI kanina, ay handa naman siyang harapin itong mga ipinaparatang sa kanya. Yung planong pagsasampa ng kaso laban sa kanya ay handa niyang tanggapin, handa niyang harapin sa mga forum kung saan ito isasampa. Si Jinggoy, nabigay din ng privilege speech ba? Nag-privilege speech din itong si Senador Jinggoy Estrada. Pero sinita naman niya si Senador Kiko Pangilinan kung bakit tila may insinuations. Pero nilinaw ni Senador Pangilinan na wala naman silang pinariringgan, pinatatamaan doon sa pagdinig kanina at humingi rin siya ng paumanhin kung sa tingin niya ay may insinuations na ang tinutukoy ay si Senador Estrada. Tsaka yung umpisa, medyo may tensyon dahil si Senator Marcoleta parang ayaw niyang pagsalitain, tama ba? Itong si Engineer Alcantara. Ang kini-question kasi ni Senador Rodante Marcoleta ay bakit tila nagbibigay ng kanyang opinyon ang mismong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Panfilo Ping Lacson. Pero pinabulaan na naman ito ni Senador Ping at bukod dyan ay kini-question din naman all throughout the hearing kanina ay kini-question ni Senador Marcoleta bakit ka ba parang mas mabigat yung pagtrato dito kay Bryce Hernandez, ang dating district engineer ng Bulacan 1st District, kumpara doon sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kaya kini-question din niya, tulad nung nangyari kanina, na bakit itong si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ay mas mabilis pang nabigyan o sinimulan yung proseso na maaring magsailalim sa kanya sa Witness Protection Program kumpara doon sa mag-asawang Diskaya. And yun nga, napansin ko rin, Zandro and partner, nakikinig ako doon sa hearing. Zandro, tama, di ba? Parang nag-object si Senator Marcoleta doon sa sinabing kailangan ibalik yung pera. Parang ayaw niya na ipabalik yung pera. Sinisita niya si DOJ Secretary Remulla. Tama ba, Zandro, sa pagkakaintindi ko? Yun din yung pagkakaintindi ko, Jack. Talagang nagtataka rin kami, bakit ganun. Pero siguro sa mga darating na Wala raw araw, sa batas, alamin natin sabi yan niya. kung bakit nga ganyan. Ayun na nga parang sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, hindi ba raw ba niya narinig yung sigaw ng bayan, Yung mga sabi na ibalik niyo ang pera ng taong bayan. Pero sa kanya kasi kung ano raw yung nasa Sa batas. Alright. Well, may isa pa akong tanong. Nasaan itong sinasabing ni Engineer Alcantara na boss pa niya? Kumbaga may mas mataas pa sa kanya itong si Yusek Bernardo at hindi ba siya ipapatawag?
Oo, maalala natin, I think may show cause order na laban sa kanya kasi nga ito'y nagretiro na rin at if I'm not mistaken, ito'y nasa labas na rin ng bansa. Pero siniguro ni Senador Panfilo Lacson, ang chairman nga ng komite, na a-attend siya sa susunod na pagdinig. So yan yung aabangan natin sa pagdinig. Kailan yan? Sa Huwebes yan ni Nyatjek. Last na lang sa akin, sorry Sandro. Tatanong ko lang yung aprobado na ba, tuloy na ba ang magiging papasok sa Witness Protection Program itong si Alcantara? Or may mga pagdadaanan pa siya proseso? Well, ito yung unang proseso. Ang paliwanag dyan kanina ni Secretary Remulla ay kailangan nga may kaso muna at natignan na rin yung affidavit. So, nasimulan na yung proseso, titignan natin kasi ang Witness Protection Program, if I'm not mistaken, kailangan korte yung magdidesisyon. Tsaka ito may a-apply doon sa mga ahensya ng gobyerno na magpapatupad nito. Okay, nako, maraming salamat Sandro Ochona ng PRTV News. Again, live mula dyan sa Senado. Maraming salamat Sandro. Ingat ka.